Okay, isang napakagandang umaga sa ating lahat. Ako si Ginang Roseli Lacerna Pat, ang inyong tagapagsilita sa umagang ito. So, bago tayo dadapo sa ating magiging paksa ngayon, may bibigkasin ako sa inyong piyesa. Ang gagawin ninyo ay huhulaan ninyo kung ano kaya ang magiging aralin natin sa umagang ito. Ito ay pinamagatang bulaklak. Bulaklak ay humahalimuyak sa tahanan naming payak. Taglay nitong ganda, tunay na nakakahalina. Kaya ang bubuyog na umaaligid, dagdag sa ganda ng paligid. Bawat araw ito'y nagbibigay sigla sa mga taong nababahala. Ang pagsibol nito sa hardin ay may pag-asang hain. Okay? Marinig ninyo ang piyesang binabanggit ko. Ano kaya ang magiging aralin natin ngayon? Okay. Ang magiging aralin natin sa umagang ito ay pinamagatang tula. Dito natin tatalakayin ano ang kahulugan ng tula at ano ang elemento ng tula. So, what comes in your mind when you hear the word tula? In English, that is what we call poem, right? Okay, ano ba ibig sabihin ng tula? Sige nga. Okay, mayroon tayong iba't ibang pagpapakahulugan ng tula. Ayon kay Alfred Austin, ang tula ay isang tuwirang pagbabagong hugis sa buhay, na sa ibang pananalita, ito ay isang maguni-guning paglalarawan na nakakalupkupan ng kariktan sa pamamagitan ng mga sukat ng taludtod na kung saan ito ay tahasang nadarama, dinaramdam, iniisip o kaya'y ginagawa ng tao. So, gaya ng sabi ko kanina, ang tula, ito ay tinatawag sa Ingles na poem. Mayroon tayong sinasabing pagbabagong hugis sa buhay. Ibig sabihin, ito ay ginagamitan ng paglalarawan. Hindi niyo ba alam na tayo bilang isang individual ay pwede tayong makapaglalakbay sa iba't ibang panig ng daigdig gamit lamang ang ating imahinasyon? Ang poetry is a transfiguration of life. In other words, an imaginative native representation in verse or rhythm of whatever men perceive, feel, think, or do. Kung ano yung ating iniisip, nararamdaman, o dadaramdamin ay pwede nating isusulat o ipapahayag sa pamamagitan ng pagsulat ng isang tula. Wika nga ni Edgar Allan Poe, ang tula ay masasabing ang maaliw-aliw na paglikha ng namumupod na kagandahan. Maaari nating sa pagsasagawa ng tula ay maaari nating gamitin itong pampalipas oras lamang. Dahil bukod sa nakapaglalakbay tayo sa iba't ibang panig ng daigdig, na ipapahayag pa natin kung ano ang pwede nating daramdamin at ano yung pwede nating iisipin o ano yung pwede nating gawin sa pamamagitan ng pagpapahayag sa sarili nating tula. Ngayon, darapo tayo sa mga elemento ng tula. Meron tayong tinatawag na sukat na kung saan ito ay tumutukoy sa bilang ng pantig ng bawat taludtod na bumubuo sa isang sakno. Ang pantig ay tumutukoy sa paraan ng pagbasa. So, pag sinasabi nating sukat, ito ay ang bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Ano yung pantig? Okay, pantig, in English, that is what we call what? Syllables. Halimbawa, salitang bahay. Paano natin yan siya papantigin? Ba and hay. Ibig sabihin, yung salitang bahay ay mayroon tayong dalawang pantig. Okay. Halimbawa is salitang tahanan. Ta-ha-nan. Ilang pantig? 3 pantig. Okay. Ang kasunod na elemento ng tula ay yung tinatawag nating tugma. Or, sa Ingles, ito yung tinatawag nating mga
rhyming words. Okay, ano yung mga salitang rhyming words? Mga salitang may tugma. Pag sinasabi natin tugma, yun ay mga salita na magkapareho ng tunog, ngunit magkaiba ang kahulugan. Halimbawa, bahay at buhay. Okay. Ang ibig sabihin ng tugma, ito ay isang katangian ng tula na hindi angkin ng mga akda sa tuluyan. Sinasabing may tugma ang tula kapag ang huling pantig ng huling salita ng bawat taludtod ay magkasing tunog o magkapareho ng tunog, ngunit magkaiba ang kahulugan. Lubha itong nakagaganda sa pagbigas ng tula. Ito ang nagbibigay buhay sa tula upang magkaroon ng angkin nitong himig o kaya'y indayo. Kung walang mga rhyming words, walang mga salitang magkatugma, maaaring ang ating tula ay hindi maganda. So, upang magkaroon ng magandang likha o output ng tula, kailangan nagkakaroon ito ng mga rhyming words. Okay. Iba pang elemento ng tula ay yung tinatawag nating saknong. Ito ay isang grupo sa loob ng isang tula na may dalawa o maraming linya o yung tinatawag na taludtod. So, para yung kanta, di ba, meron tayong tinatawag na first stanza, second stanza, third stanza. So, sa tula, ito ay tinatawag na saknong o grupo ng mga linya ng tula na bumubuo sa tinatawag nating saknong. Okay. Isa pa ay yung tinatawag nating karitan. Kailangan magtataglay ang tula ng maririkit na salita upang masiyahan ang mambabasa, gayon din mapukaw ang damdamin at kawilihan nito. Karitan, ibig sabihin mayroon tayong kagandahan. So, sa unang salita pa lamang ng tula na imong binabanggit o yung binibigkas o pinagtuunan mo ng pansin ay nakakapukaw na ng damdamin at ng interes upang ikaw ay magpatuloy na basahin at bigkasin yung mga tula na gawa ng isang akda. So, kailangan nagkakaroon ito ng mga maririkit na salita. Ibig sabihin ng maririkit, maganda ang himig, mayroong endayo, at lubhang makulay ang pagkakagamit ng salita. Ang talinghaga naman, ito ay tumutukoy sa paggamit ng mga matatalinghaga at mga tayutay. Pag sinasabi natin mga matatalinghagang salita, yun ay ang mga salita na kung saan nagkakaroon ng malalim na kahulugan. Samantala, yung salitang tayutay, in English, that is what we call figure of speech. Meron tayong iba't ibang tayutay. So, ang ibig sabihin nga pala ng tayutay ay ang paggamit ng pagwawangis, pagtutulad, pagtatao, o ang ilang paraan upang ilantan ang talinghaga ng tula. So, meron tayong iba't ibang uri ng tayutay. Simile, metaphor, personification, hyperbole, at marami pang iba. Gaya ng halimbawa ng simile. Okay? Paggamit ng likes, like us, or gaya ng, tulad ng. Okay? Halimbawa, ang aking kaibigan ay mabait tulad ng aking tatay. Okay, yung salitang ginagamit dyan ay tulad. So, pinaghahambing yung kanyang kaibigan at ang kanyang tatay. So, another example ng tayutay ay yung metaphor o metafora. Halimbawa nito ay, ang musika ay isang hagdanan patungo sa langit. Ibig sabihin, mayroon tayong dalawang bagay na pinaghahambing. Ito ay ang musika at ang hagdanan papunta sa langit, ngunit hindi ramang diretsahan ang pagpapaliwanag o paglalarawan sa dalawang magkaibang salita. Okay, iba pa. Ang halimbawang ito ay isa sa halimbawa ng tayutay. Halimbawa, o salamin, magsalita ka at sabihin mong ako'y maganda. So, ano yan siya? Pagbibigay buhay sa mga bagay na walang buhay. O tukso, layuan mo ako. Ayan, kinakausap mo yung tukso na hindi mo naman kaharap o hindi naman siya isang tao. Okay, yung pang-anim ay yung tinatawag nating larawang diwa o imagery.
Ito ay ang mga salitang binabanggit sa tula na nag-iiwan ng malinaw at tiyak na larawan sa isipan ng mga mambabasa. Ito yung mga ginintuang aral, ito yung mga moral lessons na iniiwan ng may akda sa kanyang tula na maaaring kapupulutan ng magandang aral o kaya'y magandang asal sa mga mambabasa. Maaaring mga mag-aaral na katulad ninyo, mga guro, maaaring nanggaling sa pribado o pampublikong paaralan. O kaya yung mga tao na mahilig talaga magbabasa o magbibigkas ng tula. Ngayon, upang maging lubos ang ating kaalaman hinggil sa tula, pagtuunan natin ng pansin ang isang halimbawa ng tula. Ang tanong, handa ka na ba? Kung ang sagot mo ay oo, halika, aanyayahan kita sa isang tula na pinamagatang Isang Punong Kahoy na akda ni Jose Corazon de Jesus. Kung tatanawin mo sa malayong puok, ako'y tila isang nakadipang kurus. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ang paa ng Diyos. Organo sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapighatian, habang ang kandila ng sariling buhay magdamag na tanod sa aking libingan. Sa aking paanan ay may isang batis, maghapot magdamag na magtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabit ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa kinislap-kislap ng batis na iyan, asa muri agos ng luhang nunukal, at saka ang buwang tila na nadarasan, ako'y binabati ng ngiting malamnam. Ang mga kampana sa tuwing orasyon nagpapahiwatig sa akin ng taghoy. Ibon sa sanga ko'y may tabing ng dahon, batis sa paa ko'y may luha ng daloy. Ngunit tingnan ninyo ang aking nararating, natuyo na matay sa sariling aliw, naging kuros ng pagsuyong laing, at bantay sa hukay sa gitna dahon ko ng dilim. Wala na, ang gabi ay lambong ng luksa, panakit sa aking namumutlang mukha, kahoy na nabuwal sa pagkakahiga, ni ino ni tao'y hindi na natuwa. At iyong isipin ng nagdaang araw, isang kahoy akong malagot malabay, ngayon ang sanga ko'y kurus na libingan, dahon ko'y ginawang korona sa hukay. Okay, yun ang tula na pinamagatang Isang Punong Kahoy na akda ni Jose Corazon de Jesus. So kung napapansin ninyo, mayroon diyang mga salita na magkapareho ang tunog. Okay, saan matatagpuan? Maaaring ito ay nasa gitna o kaya'y hulihan ng bawat talugtod sa loob ng isang sakno. Okay, upang lubos nating maintindihan ang mensahe na nais iparating ng author or ng isang akda sa kanyang mambabasa, susuriin natin ang mga pahayag. Maaaring sabihin natin tama or check ang mga pahayag na nagsasabi ng katotohanan hinggil sa buhay ng tao. At X or kung mali naman, kung hindi batay sa nilalaman ng tulang pinabasa. Okay, number 1. Ang buhay ng tao ay maaaring ihalintulad sa isang punong kahoy. Check or X? Okay. Ang tamang sagot ay check. Bakit check? Bakit tama? Kasi tulad ng isang punong kahoy, tulad ng isang halaman, tayo bilang isang tao ay nabubuhay at tayo rin ay namamatay. Mayroon tayong iba't ibang estado sa buhay, ngunit isa lang ang ating mapupuntahan.
Ito ay walang iba kundi ang ating kamatayan. Pangalawa, kagaya ng puno, ang buhay ng tao ay walang katapusan. Check or X? Wala bang katapusan ang buhay ng tao? Of course, meron tayong katapusan. Gaya ng sabi ko, yung ating last destinations ay ang ating kamatayan. So, tayo ay nabubuhay at pagkatapos o pagkaraan ng ilang taon, tayo din ay namamatay kagaya ng isang punong kahoy. Pangatlo, napagtanto ng Makata. Ano ibig sabihin ng Makata? Makata is author o may akda. Okay. Napagtanto ng Makata na anuman ang marating ng tao sa buhay, ang lahat ng ito ay maglalaho rin. Check or X? Okay. Ang tamang sagot ay check. Okay. So, walang forever sa mundong ito. Tayo ay nakatira sa isang tinatawag na fake world. Tayo ay bisita lamang sa mundong ito at yung ating kahahantungan ay ang ating kamatayan. Wala tayong forever dito sa mundo. Yung ating Panginoong Diyos lang ang mayroong forever. Siya yung ating makakasama habang buhay. Next, number 4. Sa kabila ng kanyang pagkalaos ay marami pa ring natuwa at tumulong sa kanya. Check or X? Okay, check. Bakit sinasabi niyang sa kabila ng kanyang pagkalaos ay marami pang tumutulong? Dahil ang punong kahoy ay mayaling tulad natin sa ating buhay na kapag tayo ay gumagawa ng mabuti, pagdating ng panahon, mayroon pa ring tao na handang tumulong sa atin, lalong-lalo na kung tayo ay magiging matanda na, mahina na ang ating pangangatawan. Okay, number 5. Sa umpisa ay taglay ng puno ang malalabay na sanga at malalagong dahon. Check or X? Check. Okay. Kagaya ng isang artista, di ba? So, sumisikat yung artista, lalong-lalo na kung baguhan pa siya. Dahil sa kanyang angkin na talino. Dahil sa kanyang pagiging mabuting artista. So, maraming mga proyekto, mga tao na nag-aalok sa kanya ng trabaho. Kukunin siyang model o kaya'y advertiser sa isang bear brand, halimbawa lamang Birch Tree, sabon, shampoo, at marami pang iba. Ngunit pagdating ng panahon na mayroon na namang bagong artista na si Sibol. Okay, yung bagong artista na yon ay magiging laos na, magiging luma na. Okay, next, number 6. Sa buhay ng tao, ang pagkakaroon ng malalabay na sanga at malalagong dahon ay nangangahulugang siya ay nasa yugto ng kanyang katandaan. Check or X? Okay. The correct answer is X. Kapag malalago at malalabay pa ang kanyang mga dahon, ibig sabihin yung punong iyon ay bata pa. Hindi pa siya masyadong matanda. Nasa katamtamang edad pa lamang ang punong iyon. 7. Naging masaya ang Makata sa kinahihinatnan ng kanyang buhay. Of course, tayo bilang tao sa mundong kinagisnan natin, sa mundong ating ginagalawan. Kahit papano, hindi natin maiwasan na mapagdaanan natin yung malungkot na buhay, masayang buhay. Ngunit ito lang yung masasabi ko. Kahit anong mangyari, pipiliin natin ang magiging masaya. Dahil kung pipiliin natin yung magiging malungkot, malungkot ka rin, wala kang choice. So, pipiliin mong maging masaya dahil ikaw yung nagdadala sa buhay mo. Ikaw yung author. Ikaw yung may akda. Ikaw yung makata sa buhay na mayroon ka. So, kahit pa paano piliin mo maging masaya, makapagpapasaya ka ng ibang tao at magiging masaya ka rin sa iyong sarili. Okay? Number 8. Gaya ng isang puno, ang bawat tao ay tatanda at mamamatay. Of course, gaya ng sabi ko kanina, hindi tayo palaging bata pa. Darating at darating ang panahon na tayo ay tatanda at pag darating na yon, magkakaroon na tayo ng maraming sakit hanggang sa tayo ay mamamatay. Number 9.
Maihahalin tulad ang buhay ng tao sa isang gulong. Minsan ay nasa itaas, minsan ay nasa ibaba. Check or X? Of course. The correct answer is check. Kasi walang permanente sa buhay natin. Ngayon, wala kang pera. Darating at darating yung panahon na magkakapera ka. Ngayon, lubog ka sa maraming problema. Napakiramdam mo ay binabagsakan ka ng mundo. Pero, maniwala ka sa hindi, darating at darating yung panahon na ikaw ay makakaahon mula sa pagsubok na yan, mula sa mga problemang kinakaharap mo. Kung problema mo ay yung pamilya mo, na nanggaling ka sa broken family, yung papa mo ay nag-asawa ng iba, yung mama mo sumama naman sa iba, at kayo ay naiwan sa kapitbahay, sa lola, sa mga kaibigan ng mga parents ninyo, huwag kang gagaya sa magulang mo. Ang gagawin mo ay gagawa ka ng sarili mong pamilya na hindi tulad ng pamilya na pinanggalingan mo. Bubuo ka ng isang masayang pamilya kasama ang magiging kabiyak mo at yung magiging anak ninyo. At magkakaroon kayo ng isang masaya at masaganang pamilya. Number 10. Walang kabuluhan ang buhay sa mundo. Wala bang kabuluhan? Of course, merong kabuluhan. Depende na kung paano mo dinadala ang buhay mo. Kung dinadala mo sa katarantaduhan din, hanggang dyan lang yung kaya mong gawin. Pero kung dadalhin mo yung buhay mo sa isang napakaganda at napakasayang buhay sa mundong ginagalawan natin, tsak ay sasaya ka kasama ang piling mo ng iyong mga mahal sa buhay. Okay, meron pa bang mga tanong? Questions? Clarifications? None so far? Okay, yun lamang ang ating talakayan sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong partisipasyon at aktibong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!